So, NU at saka UE, no? So, itong game na to is a low scoring, defensive oriented. Kaso, kagaya nung ibang mga fans na nanonood ng full game highlights at kahit napanood na nila sa live, tinitingnan pa rin nila yung referees na hindi tinatawagan yung mga dapat tawagan. Well, nangyayari yan. May nakaliligtaan, may na-miss yung referees, kasama yan. Pero on a basketball perspective, on a basketball sense, UA played it tough. No? Nagkaroon ng errors yung NU in the end. No? Alam natin itong UA medyo nasa ilalim. So, kailangan tong manalo. Naghahanap talaga to ng panalo. So, yun na nga. Naging ano siguro sa kanila yung NU, no? Well, minalas lang yung NU. Ganun lang yun. They played bad. Talaga nangyayari yan kahit individually and as a unit. May game talaga na sobrang sama ng game mo na gusto mo nang kalimutan yung game na yun. Pero pag uwi mo sa tapos na game, yun yung mga game na hindi naman makakalimutan kung from a competitive standpoint. So, babawi yan. Well, low scoring eh. Sabagay, sa college, ganyan talaga, depensahan, then free throws. Yeah. Yun na yun, yung free throws is napaka-importante. You should make free throws when it counts, and then yung depensa, yung stop, no, na hindi mo papaiskorin yung kalaban mo, yun yung importante. Kasi, kagaya nung kay Brownlee, example na lang, may offense na, may defense na, then may offense pa. Si MJ, nung last game niya sa Bulls, yung sa Utah, di ba? Una muna defense, and then offense. So, etong sa UE kasi nakita natin yung Game 7 block. Kung hindi nasupalpal nung player ng UE yun, si Galang, kung hindi nasupalpal ni Galang yung maaring tabla or panalo pa yung NU. So, yun lang po.